Paano ba siya dapat mag-propose kay Vanessa? Nakaharap si Rafat sa salamin. Sinasaulo ang litanyang tinuro sa kanya ng kaibigang si Deepak. Vanessa, let me be the person to give you headaches for the rest of your life. And if this rest of your life is only 2 years, then I guarantee you a monthly allowance afterwards. Napangiti siya. Sa dinami-rami ng pupwedeng tanungan ko anong sasabihin, lumapit pa siya sa kaibigang newly divorced lamang. Si Deepak, isa sa mga stockholders ng shipping line na kinabibilangan ng Jahanara Star, at ito rin ang nagbigay ng ideya na sa barko gagawin ng proposal. Dapat daw romantic at magandang ilagay ang singsing sa cake. Wag lang daw yung masubo ng tuluyan ni Vanessa. Tiningnan niya ang singsing. Sigurado ba talaga siya na gusto niya na magpakasal? Nagising na lang kasi siya minsan nalungkot dahil wala siyang katabi sa kama. Ang mga pinsan niya sa Pilipinas sa side ng kanyang ina, may mga anak na. Pati ang mga pinsan niya sa ama na nakatira sa Calcutta, nabiyayaan din ng sanggol na babae nitong nakaraang buwan. Sa edad niyang 32, tingin niya panahon na nga para mag-asawa siya. Tinawagan niya ang number ng management para papuntahin sa kanyang suite ang magdadala ng singsing sa kusina. Pagkatapos ng ilang minuto, may kumatok na pahinante sa kanyang pinto at ito ang kanyang pinadalhan ng singsing at ilang instructions kung paano ihahanda ang dessert. Pagdating ng 6:00, bumalik na sa kanilang kwarto si Vanessa. Magkasabay na silang nagbihis. Napaka-eleganteng tingnan ng babae sa pulang cocktail dress nito. Is there something special to happen tonight, honey? Tanong ng Singaporean. Nakilala niya to sa isang textile symposium sa Kuala Lumpur 5 taon ang nakakaraan. Katulad ng kanilang negosyo, nasa textile business din ang pamilya ng babae. Mas matanda to kanya ng 5 taon at nakakaita rin minsan na palagi nitong binubuksan ng topic ng pagpapakasal. You wait and see, sagot niya. Siguradong matutuwa ito kung malaman nito mamaya ang mangyayari. Pinagbuksan niya to ng pinto ng kanilang suite at inalalayan hanggang sa makaakit sila sa kanang bahagi ng roof deck na isinarado sa lahat para makapaghapunan sila ng tahimik. Maaliwalas ang gabi. Banayad ang ihip ng hangin at ang daming bituin na nagkikislapan sa langit. Natutop ni Vanessa ang dibdib nang nadatna na nag-iisang mesa sa napakalawak na roof deck at ang string quartet orchestra na tumutugtog ng When I Fall in Love ni Nat King Cole. Oh, Rafat, this is sweet. Bulalas nito sabay yapos sa kanya. It will be sweeter later, sagot niya sa walang emosyong boses. Iniabot niya ang kamay sa babae. Dance with me? Nakangiting iniabot nito ang kamay niya at mabagal na sumayaw sa saliw ng awitin. Nakakatatlong awitin pa ang naitugtog ng muling orchestra bago natapos ihanda ng waiter ang mesa. Crab and mushroom soup. Honey, there is a newly opened store in Singapore named Baby Tunes. Cute dresses. Cute trolleys, sabi ni Vanessa. Mukhang nahuhulaan na nito ang mangyayari pagkatapos kumain. Alokitiki for appetizer. My friend Jenny is 41, but she's still able to carry a child. Yeah, with the help of vitro fertilization. Animated na kwento nito. Masala dosa for main dish. We can give Very Wang a visit for my wedding gown. Di na maipinta ang galak na makikita sa itsura ng nobya. Nangingilabutan na siya. Blueberry cheesecake for dessert. Honey, are you going to propose tonight? Prangkang tanong nito habang tinataas ang tinidor ng pinakahuling subo ng cheesecake. Walang singsing na dampot sa platito? Bakit? Paano nangyari yun? Hindi alam ng binata kung anong uunahin sa kanyang panik. Ang pagkadesperado ni Vanessa o ang nawawalang singsing. Hindi siya sumagot. Hindi siya gumalaw. Inubos lang niya ang iniinom na red wine. Natahimik din ang babae at matagal silang walang imikan. Is this a joke? Seryosong tanong nito. Kibit balikat ang kanyang sagot. Tumayo ang babae. Tinapon ang table napkin sa lamesa at taas nang umalis sa kinauupuan. Nagsindi ng sigarilyo si Rafat. Sinanyasa ng waiter na lumapit at inutusan tong tawagin ng cook. Lumabas ang isang matabang Pilipino mula sa kusina. Tinanong niya rito kung nasa ng singsing at parang hihimatayin to sa kabiglaanan sa kanyang narinig. Sir, nilagay po namin yun sa dessert nyo. Kasama ko yung 2 kong alalay na naglagay ng singsing sa loob ng cheesecake. Gamonggong pawis ang tumulo mula sa noon nito. Ipinatawag niya ang mga alalay nitong galing Indonesia.
Umamin ang dalawa na nakita nga raw talaga ng mga ito na nilagay yon ng kusinero sa loob ng cheesecake. Ang Bombay na waiter ang sumunod na pinatawag niya. Ito ang nagdala ng dessert nila ni Vanessa at ayon dito, kinuha rin nito ang panghimagas sa lamesa sa kusina pagkatapos itong marinig ang pag-ring. Pinatawag niya rin ang Malaysian ship captain at pinayagan siya nito sa kanyang pakiusap. Pinahalughog niya sa mga pahinante ang buong kusina, pati na rin ang mga kwarto at gamit ng mga kusinero at waiters. May mga iba pang bang taong nakapasok ng kusina, maliban sa inyo? Tanong niya pang sa mga kusinero. Ikinuwento ng Indonesia na may 3 Filipina raw na nandoon at nakikihalubilo sa kanila habang sila ay nagluluto. Nang malaman yon, pinatawag niya mga ito at dumating ang batang tour guide na nagngangalang Mela, ang transvitite na si Katya at ang Pilipinang 2 beses niyang nabunggo na Mayet pala ang pangalan. Tinanong ang mga ito ni Kapitan Marlonga kung nakita ba nila ang singsing. Galit kaagad ang reaksyon ng 3. Are you accusing me of stealing the ring? Pagwawala ni Katya. I need a lawyer. Di na to naghintay pa. Binuksan nito ang napakagarang cellphone at nagsalita na ni Pongo na napakabilis. Wala silang naintindihan kundi ang tawag nito sa Hapon na popsicle. Narinde si Rafat sa drama ng bakla. Naiskandalo naman ang mukha ng maliit na tour guide. Mukha itong queens lang. At tulad ng bakla, tumawag to sa may-ari ng travel agency pinapasukan. Kinausap naman ng amo nito ang kapitan para sabihing sa 5 taong nagtatrabaho sa kanila si Mela ni minsan wala itong nadispalkong pera o nanakaw na ni munting ballpen sa kanilang opisina. Ang huling babae, si Mayet, ay hindi napabunot ng cellphone. Well, kakasangla lang ng 3320 ko at wala akong tatawagan para tumulong sa akin, sabi nito sa Tagalog. Kung sa tingin nyo akong kumuha, halugugin yung gamit ko kung may makita kayo doon. Napatitig si Rafat sa babaeng 2 beses nitong nabunggo. Di niya kasi ito natitigan dati, kaya hindi sumagi sa kanya na may itsura pala. Maliit ang mukha, maliit ang ilong, natural ang mapupulang labi, malapusa ang mga mata at hanggang balikat ang buhok. Mas matangkad kaysa pangkaraniwan at maganda ang hubog ng leeg at mga balikat. Para masigurado na nagsasabi ng totoo ang mga ito, pinalugog din nila ng kapitan ang mga gamit ng 3. Subalit bago sila, hindi nakita ang singseng sa mga bagahe ng mga ito. Mahirap pang malaman kung sino talaga ang nagnakaw, kaya isusuplong na lang nila ito bukas sa mga investigador sa porte ng Gazipur. Akalain ba naman niya, magiging suspect sila sa pagnanakaw ng singseng? Nakisiksik din si Mayet sa pagtingin sa bintana para matingnan ang porte ng Gazipur. Kung ang ibang mga turista bumaba ng barko para magalugad ng malaking bayan, silang 3, siya, si Mela at si Katya, naiwan sa loob ng opisina ng kapitan dahil hindi pa dumarating ang mga investigador. Bawal daw silang bumaba at baka ibaba pa nila ang singsing. Sus, imbierna! Bulalas ni Mela. Pinalitan to ng isang Bombay sa pag-guide ng mga turista nito. Si Katya naman walang tigil sa pakikipag-usap sa wikang Hapon sa kausap nito sa cellphone. Natigil lamang ito na may isang Hindu na abogadong umakyat ng barko at hinanap si Cayetano Mangansawa, aka Katya Sanchez. Iba pala talaga ang nagagawa ng pera kahit sa ang sulok nararating nito. Nakaramdam naman ng pagkabagot si Mayet sa kauupo sa pulang ottoman kaya't nagpaalam siya sa kapitan na lalabas na lang muna at babalik kapag dumating na ang mga investigador. Pumayag naman ito. Gumalagala siya sa main deck habang nakabuntot ang lalaki sa hindi kalayuan. Kung san-san siya nagpakuha ng litrato sa mga taong pinakikiusapan niya. Kasalukuyang nasa modernong cafe na may umiilaw na bughaw na salamin si Mayet at nagpapakuha ng litrato. Tahimik siyang pinagmamasdan ng isang lalaki na naroon din sa lugar na yon. Sir Deepak! Pumasok si Kapitan Marlonga sa loob ng cafe at nagbigay ng ngiti sa Bombay na nakaupo sa gilid ng dalaga. Nasa labas ng kasito na mapagsinong lalaki nakaupo sa bar kaya nagpa siyang lumapit. How are you? Good. Tumingin sa kanya ang katabi at kinuha ang kanyang kamay upang halikan ang likod niyon. What is your name, lovely lady? Mayed. Sagot niya sa sosyalerang boses na narinig niya sa telebisyon kapag may matikas na lalaki na gustong magpakilala. Kung hindi siya magkamali, nasa late 30s pa lang ito
at hindi pa ganoon katanda at gwapo. "Hi, Captain," bati ni Mayet sa kapitan. "Oh, so you already met the ship, Captain?" ani Deepak. Tumango siya. "Yes." At ikinuwento naman niya rito na kaya nakilala niya si Kapitan Marlonga ay dahil isa siya sa mga naakusahan na nagnakaw ng singsing ni Rafat Gahir. Napatawa ito. Maybe the engagement is not meant to be. Tumingin to sa kapitan at nagtanong kung nasan si Rafat. Sinabi nitong nasa gaming room ang lalaki. "Excuse us, my lady." Humalik muli si Deepak sa likod ng kanyang kamay bago umalis para sumama sa kapitan papunta ng gaming room. Ikalawang balik na ni Rafat sa kanilang suite para mag-usap sila ni Vanessa, ngunit ayaw talaga siyang pagbuksan ito. Sa ikatlong beses na pagbalik niya roon, binuksan ng Singaporean ang pinto at tinapon sa kanya ang kanyang bagahe. "Bitch!" sabi niya habang dinadampot ang isang maleta. Ang Vanessa na ito, malapit na sa 40 ang edad pero isip bata pa rin. Hindi ito naniniwalang may pinalagay siyang singsing sa cake. Gumagawa lamang daw siya na istorya ngayon dahil desidido na ang babaeng hiwalayan siya. What a brain! Nagpakuha na lang siya ng isang suite sa concierge para makalipat. Nakasakay na rin naman siya sa barko kaya susulitin na lang niya ang bakasyon. Bahala ang babae ko nung gusto nitong gawin sa buhay. Magsasaya sila ni Deepak. "Sir, nandito na po ang mga investigador," sabi ng pahinanting si Rolly. Pumunta siya sa opisina ng kapitan at doon hinarap ang mga pulis ng Gazipur. Ayon sa kwento ng mga kusinero, iniwan ng mga to ang cheesecake sa gitnang bahagi ng lamesa bago bumalik sa pagkukwentuhan sa 3 bisita sa loob. Nakalimutan daw ni Andoy na agad iring ang waiter para kunin yon dahil masaya ang kwento ni Katya tungkol sa naging boyfriend nitong Briton. Kinuna ng fingerprint sample ang mga akusado at tiniisa-isang halughugin ang mga kwarto ng 3. Kay Mayet ang pinakahuli nilang pinuntahan. Duda talaga si Rafat sa Pilipina. Parang hindi normal na ng araw na yon, ikalawang beses silang nagkabanggaan. "Parang sinusundan mo ko nitong nagdaang araw," sabi niya sa babae na tinranslate niya rin sa mga investigador. Inirapan siya ni Mayet. "Ang yabang-yabang mo ha? Ikaw ang nagbangga, hindi ako." Mahaderang sagot nito. Tumahimik na lamang siya. Hinalongkat ng 2 investigador ang bagahe ng dalaga at nang nailabas ang maliit na dilaw na bag, hinablot nito iyon. "Wag to, no?" sabi nito, sabay yakap na mahigpit sa bag. "We need to see what's inside it," seryoso niyang sabi sabay abot ng kamay. Ayaw nitong ibigay iyon kaya't sa inis, hinablot niya ang bag at binuksan. At dahil nagulat siya sa nakamamatay na lacy pink tibak, nabitawan niya ang bag. Napangiti ang 2 investigador at nagkatinginan. Para matakpan ng hiya, muli niyang pinulot ang bag at ipinagpatuloy ang paghalongkat na parang walang mali siya. May 3 bra na kailaki ng mga paddings. May dilaw na bikini na may drawing na giraffe. May isa pang panty na may drawing ng leon. May 3 stripes, may 3 itim, at may isang pulang gusgusin na may butas-butas pa. Tumingin siya sa natahimik na babae. Pulang-pula ito sa hiya. Dahil nakakailang ang sitwasyon, tahimik na lang naginalugad ng mga investigador ang natitirang bagahe at ang buong silid. Nang walang makita, nagpaalam sila. Pero hindi natapos ang sakit ng ulo ni Rafat nang nakalabas sa kwarto ni Mayet. Kinagabihan nakita niya si Deepak sa gaming room, kasama si Vanessa, tutok na tutok sa pakikinig sa sinasabi ng kaibigan. Wala sana tong mali siya sa kanya, hanggang tumawa ang babae at hinampas-hampas ang braso ni Deepak. Ang lalaki naman lumapit sa tenga ng kasintahan niya at may ibinulong. Selos siya pero hindi niya to ipapakita. Lumapit siya sa 2 na parang walang nangyari. Si Vanessa pagkatapos siya makita, lalo pang naging mas sweet kay Deepak. Gusto niyang manuntok, pero ayaw niyang manalo sa laro ng nobya. Ipapakita niya rito dahil hindi siya naapektuhan. Si Deepak mukhang nababasa ang laman ng utak ni Vanessa at kilala niya ang kaibigan. Lalo pa nga itong mga asar. Napapangiti itong ginagampanan ang gustong mangyari ng babae. Hindi na maipinta ang itsura ni Mayet dahil sa imbierna. May balandra ba naman sa 3 lalaki ang paborito niyang pulang panty? Lucky charm niya yon kaya palagi niyang dala. Suot niya ang nasabing underwear nang nanalo siya ng singing contest noong 17 years old siya. At suot din ang 3 beses na nanalo sa ending game.
Aba malay niya kung anong swerte ang mabibigay nun ngayon. Kinuwento niya kay Katya ang nangyari sa kanya noong hinulugog ng mga investigador ang kanyang mga gamit. Napatawa ng matindi ang bakla at halos maiyak na ito. Teka nga, ikaw ba ang kumuha ng singsing? Tanong nito nang medyo humupa na ang pagtawa nito. Hindi no, baka ikaw. Balik niya. Umiling ito. Not me. Pero girl, gusto kong pasalamatan yung kumuha ng singsing kaya hindi natuloy ang proposal. Crush ko kaya si Rafat. Ang gwapo niya. Kinikilig na uminom to ng coke mula sa lata. Gwapo naman talaga ang half Filipino, half Indian na lalaki. Pero hindi niya mapapatawad ang mga atraso nito sa kanya. Makakaganti rin siya. Pagkatapos ng tanghalian, sila ni Katya ang pinakaunang pumunta sa main deck kaysa sa kanilang grupo. Excited sila dahil sa elephant ride na gagawin sa reservation ng mga tigreng malapit sa unang porte na kanilang dadaungan sa estado ng Bihar. Sasabay sana sila kina Mela na bababa ng barko nung tinawag sila ng pahinante at tinuro si Deepak na pababa sa engrandeng hagdanan. Kasama si Rafat na mabigat ang mukha. Parehong nakasuot ng puting polo at shorts ang dalawang lalaki. Hi, lovely ladies! Sabi ni Deepak na may tabako sa bunganga. Sa itsura nito, pwede itong tumugumanap na drug lord. Napakalakas ng personalidad nito at parang isang pitik lang, lahat magkukumahog sundin ang gusto nito. You can join our van. Binigyan siya nito ng malaking ngiti. Sure dear, ani Katya, sabay lapit sa lalaking may tabako. Ipinakilala nito ang sarili at binigyan to ni Deepak ng halik sa kamay. Nang matapos ang masayang introduction, isang masamang tingin naman ang pinukol nito kay Rafat at inirapan. Ilang sandali pa, naroon na sa sasakyan ang apat. Lalarga na nga sana ang van nang makita ni Deepak si Vanessa. Ipinatawag pa nito ang babae at pinasakay din sa van.